rescue, 'di ba? Kasama ang Philippine Navy, ang Marines. So napakagandang paghahanda po nito, no? Hindi yung mga nakalipas na mga taon na talagang hindi natin napaghahandaan. And even ang DOST Pag-asa, nag-upgrade sila ng mga system, no, ng mga radars, no, para madaling ma-detect itong mga bagyong pumapasok po sa atin. Hindi ako masyadong technical na tao, no. Pero ang nauunawaan ko po, pagka itong mga gamit na ipinapasok po, makabagong teknolohiya na ipinapasok po dito sa ating bansa ay napapakinabangan talaga at talaga namang nagagamit po natin ng tama, malilimitahan po natin yung mga ganitong klaseng sakuna at epekto, no? Epekto kahit paggaano pa kalakas yung bagyo na yan. Dahil marami na pong bagyo ang ano po natin, ano? Ang ating nasagupa ng Pilipinas at lahat naman po yan ay mabilis tayong nakabangon, di ba? O yan, okay. So, balik tayo. Meron pa tayong report na tatanggapin. Silipin naman natin ang ginagawang paghahanda ng Kamanaba para sa parating na Super Typhoon Mawar. Ang report na yan mula naman kay Edison Domingo Jr. Yes, Joy, kasado na nga ang mga paghahanda sa lungsod ng Kamanaba para sa paparating na bagyong Betty na may international name Mawar. Matatandaan ang mga lungsod ng Kamanaba o Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela ay ang mga lungsod na madalas binabaha kapag may mga bagyo o di kaya naman may mga habagat. Sa Caloocan City, kinansila na ang ilang programa kagaya ng Kids Camp upang makapaganda na rin at masiguro ang kaligtasan ng mga dadalo sa nasabing aktibidad. Sa lungsod ng Malabon naman, personal na pinaunahan ni Mayor Jenny Sandoval, kasama si Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñoles, District Director ng NPD, ang pag-inspeksyon sa mga flood control system at mga dike ng lungsod. Bago ito, pinangunahan din ni Mayor Sandoval ang pre-disaster assessment ng lungsod para sa paghahanda nga sa bagyong paparating. Sa Valenzuela naman, patuloy din ang paghahanda ng DRRMO sa utos na rin ni Mayor Gatchalian na masiguro ang kahandaan ng mga kagamitan at mga tauhan ng lungsod sa pagresponde sa ganitong sitwasyon. Sa Navotas City, patuloy din ang paglilinis at pag-aayos ng mga drainage system, kabilang na nga ang pag-inspeksyon ng alkalde ng lungsod, John Ray Tiangco, na gumagana ba lahat ang kanilang bombastic o yung kanilang mga pumping station upang maiwasan nga ang pagtaas ng baha sa kabuuan ng Navotas. Para sa Radyo Agila, Edison Domingo Jr. Edison, Yes po, naririnig mo ako? Oo, yan, Yes ano. po. So, bagamat, di ba, dito sa atin sa Manila, hindi naman talaga siya yung direktang tatamaan nung Super Typhoon Mawar, di ba? Pero kasi merong habagat na nadidevelop dito sa atin, ano. Ito yung mga pag-ulan na Yes, Joy. nararanasan natin. So, meron akong, Yes, Joy. nakita ko yung, Edison, narinig mo ako? Edison? Yes. Ayan, okay. Yes, sir. Oh, yun. So, nakita ko kasi yung video nung mayor ba ng Malabon yun? Mayor ng Malabon, ano? Na personal niyang pinupuntahan yung mga lugar na posibleng bahain. Tama ba ako? Yung ba yung isa dun sa nire-report mo, dun sa Malabon? Tama, Joy, tama. No, at kilala nga natin ang lungsod ng Malabon, Navotas. At yung nakita mo ay ang mayor ng Malabon na si Jenny Sandoval. Alam naman natin na kapag ka nagkakaroon ng pag-ulan, lalo kung yan ay habagat at maraming buhos ng ulan, talagang binabaha ang lungsod ng Malabon. Kaya personal na ini-inspeksyon ng Malabon City Mayor ang kanilang mga nasasakupan, maging yung mega dike at yung kanilang mga flooding system. Pero ano bang expectation dun sa Kamanaba area? Talaga bang tataas ang tubig? Sobrang laki ba? Ano bang nakuha mong impormasyon diyan, Kuya Edison? Pag ganitong malalakas ang ulan na darating, inaasahan kasi natin itong si Bagyong Betty, hihilahin niya yung habagat, base na rin niya sa mga forecast. At kapag ka sinabing habagat, hindi mawawala dyan yung malalakas na buhos ng ulan na siya nga magpapabaha sa lungsod. Tama. Ayun, maraming salamat Kuya Edison at patuloy kaming hihingi ng mga follow-up sa'yo kung sakasakali ay magbigay ka ng report, lalo na pag tumama na itong si Bagyong Mawar.
dito sa ating bansa. Yes, Joy, yan muna ang aking balita para sa Radyo Agila. Edison Domingo Jr., matatag, matapang, matapat. Ang inyo pong napakinggan ay si Edison Domingo Jr. mula po sa correspondence natin, no? Mula sa Kamanaba po yan. Alam niyo yung mga correspondent natin, masisipag yan. Kahit na malakas na yung mga bagyo dyan sa labas, kahit na ano pang nangyayari dyan, talagang sila po pumapagaspas para maihatid po sa atin yung mga totoong balita na nangyayari sa ating paligid. Ano? At syempre pa, balikan na natin. Ito na yung sinasabi po natin kasi kailangan talagang